Wow! Aksyon Balita! Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita! Hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po, sa Wow Aksyon Balita. No? Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita. Maganda nga po, no? Lalo po yung mga migrante manggagawang Pilipino na nasa ibayong dagat, magandang hapon po. No? At mamaya po ay tatalakay po tayo ng iba't ibang isyo. Lalo po yung napapanahon ngayon, ano, at saka yung makikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan. Ha? At siyempre naman ay yung mga politiko ngayon natatakbo, hihimay-himayin po natin yan. Ano? At lahat po, bibigyan po natin ng pagkakataon. At kung may mga reaksyon po kayo, at gusto nyo pong matalakay po natin, pwede po kayong tumawag sa aming mga hotline number, ano, sa 553-8656, ano, at saka 480-5812. Yan po yung mga hotline number po natin, o kaya pwede po kayong mag-Facebook sa akin sa wowactionbalita@yahoo.com. Oo. At yan po, ano, at siyempre doon sa lahat po ng mga ano natin ay subukan mong ano ba yung sino ba yung kino-contact natin sa parting ano De Ocampo. At ano ba ang talagang problemang pangunahin na inirereklamo diyan sa De Ocampo? Tricycle. Saan nakaparada? At LRT Vito Cruz. Pauwi ng Baclaran. Pauwi ng Baclaran. At saan sila gawi mismo nakalagay doon? LRT. Okay. At mamaya at tawagan natin yung tanggapan ni Major De Ocampo nakalagay dyan. Sige. P. Ocampo. Ang P. Ocampo kasi mula doon sa Rojas Boulevard, dire-diretso yun hanggang doon sa Lasal eh. Yun nasa kantong-kanto. Yun yung Extremadura. Kay Major Extremadura yan, yung naging guest natin dito. At si Major Extremadura yan. At sige nga, at kontakin mo para na sa ganun maiparating natin yung mga okay, at yan, ano? At lahat po naman ng ating hahanapin ngayon at tatalakayin kailangan napapanahon, ano? Lalo po yung mga hidwaan ng mga senador, lalo po yung sinasabi nga ni Miriam Defensor ay hinahamon niya ng suntukan si Juan Ponce Enrile. At sabi nga yung ilang mga senador ay nakinabang doon sa biyayang ibinigay ni Enrile. Pero yung ilang senador din ang hindi po nakinabang. Kaya nagkaroon ng bulgaran at nagkaroon ng hidwaan dyan sa Senado dahil lamang dyan sa pera. Alam mo, marami pong nag-aaway sa pera.
At yan ang pangunahing nagiging problema po ng ating bansa, pera. Dahil sa iyaan po, kapag dumarating po yung mga parting ganyan, kagaya ng halalan na ganyan, pera po na naman ang pag-uusapan dyan. At pera ng pera, ang lahat po nalalabas dyan. Sa bawat mga kandidato at bawat mga sponsor po nila, pera po ang katapat po niyan. Hindi po pwedeng hindi pera ang papalabasin ng bawat isang kandidato. Wala pong tumakbo sa kasaysayan ng politika na wala pong ginastos kahit isang pera. Lahat po yan ay gumagastos sa bawat kanilang pagtakbo. Magpiso na lamang po. Kung 1 milyon po, di 1 milyon din po yun. Di ba? Tama ba, Chris? Tama ba yun? Kung 1 milyon tao, sa piso, 1 milyon din. Di ba? Ilang milyon po ang tao sa Pilipinas? Para masustentuhan ng isang kandidato kung ang tatakbuhin po niya ay senador. Kung aabutin ng 50 million din po yung gagastusin niya sa piso lamang. Ay hindi naman piso lang 3 piso po. Kaya po yung sinasabi po natin, kagaya po ng binabantayan ngayon ng COMELEC, yung lahat po ng magpapa-ads at nag-a-advertise sa mga radyo at TV, ay dito kasi nakalagay po dito, no? Dito sa dyaryo na yung sinasabi po ng nasabing mga ano na yan, dito sa page 2 ay makikita nyo po na talagang iba po, ano? Kaya saan ba yun? Ito, ito yung limit na nabasa po natin. Ayan ang sinasabi ko pakitibayan mo naman para maging matibay yung ating ano. Ito sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, kukuha lamang po tayo dito sa nasabing dyaryo, no, sa broadsheet. At ayon dito, simula ngayong Pebrero 12, maghihigpit na umano ang Commission on Election o COMELEC sa pagmumonitor hingil sa umiiral na airtime limit para sa mga kandidato sa darating na May midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hanggat walang aksyon ng korte hingil sa hinihiling ng temporary restraining order ng ilang media network, ay tuloy umano ang pagpapatupad nila ng batas. Noong nakaraang linggo ay nagkasunod-sunod na naghain ng petisyon ang malalaking istasyon gaya ng Channel 7 o Channel 5 para harangin ang implementasyon ng mga agreement o airtime limit na 120 minutes sa TV at 180 minutes sa lahat ng himpilan ng radyo. Sa panig ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, iginiit ng samahang mahigpit na patakaran ng airtime ng mga political ads ay mangangahulugan din ng posibilidad na hindi na makarating ang mga impormasyon ukol sa mga kandidato. Ang mga mamamayang nasa malalayong lugar o lalawigan, pero para kay Brillantes, ang kanilang panuntunay ay nakasaad umano sa ilalim ng Fair Election Act. Sinabi pa ng opisyal na
kung ibabasura ng Supreme Court o Supreme Court ang kanilang resolution ay walang patumanggang umano nilang susundin. Grabe kasi, napakalaki. Ha? At ito ay kabawasan. Malaking kabawasan po doon sa mga tatakbo. Eh isipin mo, 180 minutes lamang ang binibigay po ninyo. Sa 2 buwan po nilang pangangampanya. Eh gaano po kalayo yung kanilang natatakbuhin? Ano ba naman to si Sixto Brillantes? Hindi yata, mukhang ngayon lamang nakapagpatupad etong nasabing COMELEC ng ganyan na sinasabi nilang batas na talagang pinaiiral ng COMELEC. Meron pa namang ganon? Eh mula lang nang maupo ka nagkaganyan na po Alam mo, hindi natin malaman dito kay Chairman na Sixto Brillantes kung bakit ganun na lamang ang higpit niya sa mga ads, sa istasyon, sa radyo, sa broadset, o sa tabloid. Dapat naman ay ito lamang yung mga pagkakataon na malalaman ng taong bayan kung ano yung plataforma di gobyerno nila pagkatapos haharangin po na nasabing chairman ng COMELEC. Eh paano nila masasabi? Paano po sila makikilala sa bawat sulok ng Pilipinas? Eh kung dito nga sa buong Pasay lamang, ilang barangay po ito? 200. Ilan? 208 barangay. Sa 208 barangay, 180 ang ibinigay po niyong minuto para ma-interview po sila. Makakarating pa po ba sila sa kabila? Hindi na po. Siguro para maabot po yon, lagyan lahat ng mic yung bawat sulok ng Pasay para malaman po ng taong mga taga Pasay na ito si Juan de la Cruz ay tatakbo. Umiinit na naman ang ulo ko kay Sixto Brillantes. Sana ikaw na lang naging presidente para na sa ganon malaman mo kung gaano kahirap yung mga ginagawa po ninyong paghihigpit. Dapat sana ang paghihigpit po ninyo ay manggaling muna dyan sa loob ng COMELEC. Magpatupad po kayo ng tama sa COMELEC. Sapagkat yung mga COMELEC and band dyan ay kahit lahat po ng petisyon ay wala po nangyayari sa mga petisyon ng mga sinasabing dinaya ng mga nakaraang eleksyon. Dapat po ngayon po ninyo ilabas ang totoong pagsasakripisyo po na nasabing COMELEC at kung totoo yung inyong kinakampanya laban sa katiwalian. Eh, ang nangyayari po parang ang COMELEC na lamang po ang matuwid. At yung mga tatakbo ay hindi na po matuwid. Kakaiba yata ang pinag-aralan ni Sixto Brillantes sa batas na pinaiiral. No? At yan po yung sinasabi natin. Nakakaiba ang lahat ng ginagawa ni Sixto Brillantes. Ako, panalangin ko kay Sixto Brillantes matuwid yata siya. Ito ang panalangin po ng inyong lingkod. Sana po kunin na kayo. Sobrang bait po ninyo. Sobrang matuwid po ang inyong mga patakaran. Kunin na po kayo. Para nang sa ganun, hindi na po dumami ang lahi ninyo. Kasi ang patakaran po ninyo ay doon sa patakaran po ninyo, sinikil nyo na po ang pangangampanya ng bawat kandidato. At bawat mga network
o yung mga may programa na gustong magpa-ads ng mga kandidato, pero pinipigilan po ninyo. Bakit? Sa inyo po ba ang ibabayad ng tao? Hindi naman po. Hindi naman po sila nangihingi sa inyo. At kung sakasakaling may mag-i-sponsor sa kanila, hindi naman po kayo ang bibigyan. Oh. Bakit kung kayo po ba ay tatakbo, pipigilan nyo rin po kung magkano ang ibibigay sa inyong tulong? Hindi po ako naniniwala dyan sa mga sinasabi po ninyo. Linisin nyo muna ang bakuran ng COMELEC bago po kayo magpatupad sa labas. Sabi nga, alisin nyo muna yung muta ninyo bago yung muta ng iba. Napapansin nyo po yung butas na maliit, pero yung butas ng palakol, hindi nyo po nakikita. Kakaiba ang mga patakaran ngayon ng ating mga tiga-COMELEC. At halos, sila na lamang po ang masusunod kapag araw po ng eleksyon. Kagaya ng PCOS machine na yan, nakakatiyak ba kayo na yung PCOS machine na yan ay talagang epektibo na po at wala na pong magiging diferensya? Isang beses nyo lamang po tinesting, okay na po sa inyo? Baka kung kailan na araw na ng botohan tsaka nyo sasabihin, ay, mali. Ay, pasensya na po kayo. Hindi naman po namin alam na magkakaganyan. Ay bakit ngayon? Dapat tinuloy-tuloy nyo na po yung testing habang nangangampanya pa lamang po yung mga kandidato. Baka mamaya kung kailan po oras ng bilangan at nasira po yan, tsaka nyo sasabihin, teka, o-order pa kami sa ibang bansa. At sa isang taon nyo na po malalaman kung ilan po ang bilang ng mga bawat kandidato. Tama po ba yon? Dapat ngayon pa lamang po. Ngayon pa lamang po ninyo, dapat yung mga ginagawa po ninyo, kailangan kailangan ipatupad nyo ng tama at pantay-pantay para na sa ganon wag naman po sana na iyaan ang pinakamabigat dyan yung nasabing pagpapatupad nyo ay nagiging kakontra ng mga ilang politiko, no? At siyempre, ang apektado po niyan, yung mga kanilang ads sa dyaryo, sa radyo, sa TV, sa lahat po. At sana naman, magkaroon kayo ng pangunawa doon sa mga kakandidato at hindi lamang po naman sa isang lugar po sila umiikot para maiparating po nila kung sino po sila at kung ano po yung tatakbuhin nila. Ang nangyayari po kasi, tatakbo sila. Pero hindi naman po alam. Halimbawa, senador po ang tatakbuhin nila, ay dito lang sa Metro Manila nila malalaman na tatakbo silang senador. Ay baka dito lang sa Pasay, hindi pa halos alam. Di ba? Nakakaawa naman, gagastos sila na napakalaking halaga pagkatapos hindi po maririnig at hindi rin po malalaman ng taong bayan. Sana naman ay maging makatotohanan po kayo dyan sa COMELEC. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programa, ay mag-commercial po muna tayo. At huwag po kayong bibitaw, muli po magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Narinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako.
nagsisikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali din kayo. Eh si Aling Guring na member ng sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano naman ang mga serbisyo nakapaloob sa PCB1? Sus, napakarami. Urinalysis, konsultasyon, lipid profile at marami pang iba. At lahat yan, sagot ng PhilHealth dahil miyembro tayo. Naku, ba't di mo naman sinabi agad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumari para makasama. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to. Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na primary care benefit package. Ano-ano namang serbisyo ang nakapaloob dyan, Abel? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Papa at ang aking pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit nang may tiwala, sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Mahirap man ang iisa, ngunit dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ang buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit nang may tiwala, sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit.
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At siyempre tayo po ay magbabalita muna, ano? At habang inaantabayanan natin yung pagpasok po ng nasabing mga reporter natin, ano? At dito ay aalamin din po natin yung ito sinasabi nga rito, ito huhugot po tayo dito sa dyaryo, no? Etong bus ay hinold up sa Susana Heights at isa sa dalawang suspect ay arestado. Ang pinakamabigat nito, hindi nabawi yun na sabing mga nakulimbat na mga hold-upper, pero may naaresto. Isang ayon dito sa pahayagan, isang pampasaherong bus ang hinold up ng dalawang armadong lalaki sa Susana Heights, Barangay Tunasan sa Muntinlupa City. Ayon kay Muntinlupa Police Chief Roque de la Vega, biglang sumakay ang dalawang suspect at saka nagdeklara ng hold up. Natangay sa mga pasahero ang 7 cellphone, mga alahas at pera nga aabot sa 8,000, ano? At naaresto naman ang isa sa dalawang suspect na si Michael Landicho, 36 years old at residente ng Barangay Poblasyon. Batay sa mga ulat pa, punta na sana sa police station ang bus para magsumbong sa nangyaring pang-hold up nang madaanan nila ang isa sa mga suspect na nasa tapat lang ng palengke. Di ba? Dito na sila humingi ng tulong sa mga barangay tanod dahilan para agad maaresto ang suspect. Bagamat nahuli, si Landicho, hindi na naman nabawi ang mga biktima ang kanilang mga gamit. Paano nangyari yun? Subukan mo nga tumawag doon sa police station ng Muntinlupa para na sa ganon malaman natin. Aalamin lamang natin kung itong bakit hindi nababawi yung mga nasabing nakulimbat ng hold-upper. At paano ba sila naglalatag ng kanilang mga checkpoint? Kagaya niyan, napakaraming mga hold-upper na sumasakay lamang sa mga bus, jeep. Wala po ba tayong sinasabing nagche-checkpoint para hindi makita agad yung mga nasabing mga ano na yan, Muntinlupa Police yan. Hello? Yes. Hello po. Magandang hapon po. Hello? Yes? Pwede po kaya COP? Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita. Ay, hindi ho dito sa Toko. Ito, tumawag ho kayo sa 862. Sandali lang po, sandali lang po. Apo. At pakisulat na lang ang sandali lang po Okay, again ma'am, again. 862. Okay. 37. Okay. 78. Ayun lang po. Apo. Okay, salamat mama. Okay, at pakitawagan mo yung Muntinlupa Police at dapat talian mo na yan para nasa ganun baka kung kailan tayo tsaka yan dumulas, dapat may clam dito para hindi siya bumaba. At yan po at alamin po natin dito kaya Muntinlupa Police na kung paano na isasagawa ng ating mga kapulisan yung kanilang pagbabantay. At buti pa yung tanod nakakahuli. Pero ang pulis halos walang mahuli. Good afternoon, ma'am. Yes, sir. Opo, pwede po kay COP, si Ed Rosales po ito, sa Wow Action Balita sa Kakampi. Gusto ko lamang po siyang interviewin tungkol dito sa hold-upper na nahuli ng hold-up sa bus. Sir, nasa labas po, may ongoing meeting po siya. May ongoing meeting siya. Po.
Okay, sino po ang deputy ni COP? Pwede bang ma-interview natin tungkol dito sa hinold up na bus? Sir, baka po yung sa chief investigation po. Oo, sige nga, ano nga at ha? Po, saglit lang po. Opo, salamat Sino po sila, sir? Si Ed Rosales sa WOW Action Balita sa Kakampi. Oo, sa WOW Action Balita, ha? Opo. Okay. At ayan po, no, habang inaantabayanan po natin, aalamin lamang po natin kung ano ang naging sitwasyon ng nasabing investigasyon ng nasabing mga kapulisan natin, ano? Sapagkat ito pong nasabing mga pulis natin ay gusto nating alamin sa kanila kung ano po ang naging status na. Okay. Okay, at ayan, ano? At akin na yung headphone natin. Okay. Okay. Ayan, ano? Habang inaantabayanan po natin, ano? Yung nasabing investigador ng Muntinlupa. Okay, at wala pa rin, ano? Okay, at habang inaantabayanan po natin yung pagpasok ng nasabing investigador ng Muntinlupa Police. Sir? Yes, ma'am. Sir, nakalib po ang investigador? investigation, pero tumawag po kayo sa 550. Sandali, Okay, again, ma'am, again. 550. Okay. 18. Okay. 34. Sino ang hanapin namin? Sino ang hanapin namin? Ha? PO3, PO1 Del Mendo po. Siya po ang staff ni sir. Okay. PO1. PO1 po. PO1. Del Mendo. Del Mendo. Opo. O Del Mondo. Del Mendo. Del Mendo. Okay. Salamat, ma'am, You're welcome, sir. Okay. At sige nga, tawagan mo nga yan, Del Mendo. PO1 Del Mendo. Oo. At para na sa ganun ay malaman natin, ha? Alamin lang natin to kung ano status, ha? At dito mamaya rin ay dito naman sa Pasay yung pagkakabundol naman ng nasabing okay, at ayan, ano, marami ang kagaya na lamang po habang inaantabayanan po natin, ano, yung ating mga hello, ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Opo, pwede po kaya SPO1 Del Mendo? PO3 Del Mendo, sir. PO3 Del Mendo. Yes, sir. Oo, at si Ed Rosales po ito, no, sa WOW Action Balita sa Kakampi. Gusto ko lamang po sanang ma-interview kanina si COP ay na-ongoing para meeting, ano? Opo, at ipinasa po tayo dyan sa kay PO1 o SPO1. Yan. Yes, sir. Oo. At para ma-interview ko lang tungkol dito sa hinold up na bus. Okay? Hinold up na bank, Bus, sir? oo, yung bus, no? At nahuli yung suspect, ano, na isa? Last Saturday, sir? Yes. Oo. Sir, pwede ko po kayong ibigay po sa may hawak po ng kaso? Wala nga raw po Tungkol po saan, sir, yung gusto nila malaman, sir? Tungkol dito kung ano na status nitong nahuling hold-upper na to? Sir, based sa record ko po, sir, na-file na po yan sa prosecutor's office po. Okay. At yung isa bang nakatakas, nahuli na ba? Ongoing pa po, sir, yung follow-up operation po. Ng, okay. Pwede pa ba nating talakayin o hindi na?
Hindi na, sir, kasi may designated investigator po dyan, sir. Oo. Actually, sir, crime registrar lang po ako dito sa investigation office po. Kaya may idea po ako tungkol dun sa Okay. sa kaso po. Okay. At nandyan si SPO3, SPO1. Pwede Speaking, bang sir, PO3 Del Mendo po. PO3 Del Mundo. Del Mundo. Del Mendo po. Del Mendo. Ang hirap Yes. bigkasin, ano? Ang hirap bigkasin. Siguro magandang lalaki ito. No, sir. Ako po yun, sir. Ikaw ba yan? Speaking, sir, PO3 Maripas Del Mendo. Magandang babae pala ito. Oo. Sorry mama, sorry. At kasi hindi naman naibigay yung first name eh. No? Yes, sir. Apelyido lang ha. Pasensya na ha. Okay lang po, sir. Oo, at pwede ko po bang makakuha ng kaunting impormasyon tungkol doon sa mga ginagawang activities ngayon ng ating bagong hepe ng Muntinlupa Police tungkol sa peace and order? Naka-live to, mama. Naka-live to sa aking programa. Okay lang ba? Naka-live po ito, ma'am. Nationwide po ito. At kung mamarapatin lamang po ninyo na makakuha ako ng kaunting impormasyon tungkol sa peace and order dyan, ay okay lang po. Kung ayaw naman po ninyo, okay din po. Kasi naka-live po ito, no? As far as I'm concerned, sir, kasi nasa investigation lang po ako, sir. Okay. Meron pong operation section, sir, na sila po yung nagmo-monitor po ng mga katulad po ng sa dispatch po ng mga tao, sir. Tsaka yung monitoring okay. At activity po ng chief of police po namin, sir. Oo, at sino ang pwede bang ma-interview ko yung assistant ni COP? Kung sino ang deputy niya for operation? Major Istupin po, sir. Ha? Major Istupin po, sir. Okay, pwede mo bang ibigay sa akin ng number niya para na sa ganun ma-interview ko siya? Siguro naman yes, authorized siya para magpa-interview, no? Yes, sir. 862 Okay. 3778 po. Again, ma'am, again. 862 Okay. 3778. Okay. Salamat, mama. Okay po. Sige po. Okay, Welcome, pasensya sir. ka na at nagkamali Yes, sir. Okay, at thank you sa iyo At ayan. At siyempre tayo ay pinagtutuunan po natin ng pansin kung yung nasabing mga ginagawa diyan ay aywan ko kung yung mga patakaran nila diyan sa Muntinlupa ay kung tuloy-tuloy pa, ha? At aalamin din natin yung mga nakalatag nilang mga ginagawa ngayon. Hello po. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon, sir. Hello po. Opo, at pwede po kay Deputy. Si Ed Rosales po ito sa WOW Action Balita. Saglit lang po. Opo, salamat po. Sir, sino pong gusto niyong kausapin? Si Deputy po. Deputy? Chief of Police. Si OIC po? Opo. At yan, habang inaantabayanan po natin yung OIC na nasabi mo. Yes, magandang hapon po. Wala po si OIC, nag-iikot po. Umiikot. Opo. Okay, mga hanggang anong oras kaya siya umiikot? Hindi ko lang po alam, sir. Paano natin pwedeng ma-interview siya? Sino ang pwede ngayon natin ma-interview tungkol sa peace and order? Ha? Ito po yung sekretary niya po. Hello, ma'am. Hello. Oo, sir. Magandang hapon muli, ano? Yes, At sir. mga anong oras po ba bumabalik si COP? Hindi ko po alam. Hindi ba natin pwedeng ma-text para ma-interview ko lamang po siya tungkol sa peace and order natin?
Sir, tawag na lang po kayo ulit kasi hindi ko pa rin po masabi kung anong oras babalik. Ay, ganon. Opo. Kahit assistant niya, wala? Hindi naman po siya nagsabi kung anong oras. Nag-iikot po siya pagkatapos po ng meeting niya. Nag-iikot po siya sa mga PCP. Nag-iikot siya. Opo. Masipag ba si Hepe? Hello? Masipag ba si Hepe? Yes, sir. Oo. Kasi sipag mo? Opo. Oo. Sana kasi sipag mo, ha? At pwede bang ikaw ang sekretary ni COP? Yes, sir. Oo. Pwede bang magpa-schedule ako sa iyo? Total, malapit na ang mahal na araw. Mahal na yung kaarawan ng mga puso. Ha? Kay UIC po. Oo nga. Opo. Pwede ba? Sabihin ko na lang po. Oo, pwede mo bang i-note doon sa kalendaryo mo na oo, kasi araw naman ng mga puso ngayon. Ha? Take note ko lang muna, sir. Oo. At para na sa ganun ma-interview ko siya. Kung hindi man, di ikaw na lang ang i-interviewin ko. Ha? Saan po to? Sa radyo po? Opo, sa internet TV. May internet ka dyan? Ha? Meron po. Sige, i-type mo yung www. Isulat mo para mapanood mo ako ng live. Okay, isulat mo. Sige po. Okay. www. Okay. Ustream. Ano po? Ustream. Newsprint? Oo, Ustream. Ustream. US? Oo, Ustream. Okay? Opo. .tv. TV. TV. Oo. /channel. Channel. Slash ha? May slash ha? Opo. Okay. Tapos slash uli Kakampi Online. Double M yung Kakampi Online namin, Opo. ano? Yan. Ngayon, buksan mo ngayon at mapapanood mo ako ng live, ano? Newsprint po yan? Oo, Ustream. US? Oo. Universe. Sierra. Tango. Rico. Echo. Alma. Mama. Okay? Okay, sir. Oo. At para mapanood mo ko ng live, ano? At kasi dahil nalalapit na yung kaarawan ng mga puso, ay gusto kong ma-interview si COP, no? Baka mayroon siyang oo. Tawag na lang po kayo ulit, baka mamaya po. Oo. At pwede bang makuha ko yung contact number mo para na sa ganun, ma-text na lang kita o ako ang i-text mo? Ito na po ang number na to, sir. Ito na po yung number? Opo, kasi nasa pagawaan po yung cellphone ko. Naku, sabihin mo kay COP, palitan ha. Hayaan mo, ibubulong ko kay COP, palitan agad ha. Wag, nakakahiya ba? Hindi naman. Siyempre, sekretary ka naman niya. Ikaw naman. Hindi, sasabihin ko pagka napunta ako dyan. Sasabihin ko. Pasyal po kayo dito, sir. Oo, at ano ang first name mo? Marimel po. Mel. Ano po? Ano? Mel. Marimel po yung name ko. Tapos yung nickname ko po ay Mel. Wow, ang ganda naman ng nickname mo, no? Ang apelyido mo? Naka-on air to, Naka-on air nga ito. Hindi, totoo yan. Ayaw mo ba maniwala? Buksan mo kasi. Buksan mo kasi yung yung internet mo, 'di ba? Kaya ako nga ibinigay sa iyo Buksan mo. Mapapanood mo. Marami pa akong gagawin. Hindi ako magkapag-internet ngayon. Hindi, kahit mamaya, di halimbawa, tapos na ang trabaho nyo, no? Kahit mamayang gabi, pwede mong buksan ang internet. Number nyo, sir, para pag kung mali po ang nasulat ko, makorek ko. Oo, at yung number nyo, sir, dyan. Okay, 480 480 5812 5812
12. At saka yung cellphone number ko, no? Para ano mo sa akin, ano? At ito yung cellphone number ko, no? Personal ko to, ha? Ibibigay ko sa iyo. Alang-alang sa araw ng mga puso ngayon, ay 0906 0906 112 112 72 72 37. 37. Yan. Paano po isusulat ko dito? Oo. Ed Rosales. Ed Rosales. Oo. Yun ang title ng program ko is Wow Action Balita, ano? Wow Action Balita. Okay. Oo. At sige sir, lagi ko po yung naabangan. yan, sinabi mo yan, ha? At i-text mo ako, ha, para ite-text kita kung manunood ka na, ha? Opo. Para mababati ko kayo dyan, ha? Opo. Oo. At ang pangalan ko, Ed lang, ha? Ed. Just call me Ed. Okay? Okay, sir. Okay, Mela. Thank you, ha? Thank you, Oo, sir. malapit na ang araw ng mga puso. Ano ba ang wish mo? Thank you po. Ano ang wish mo? Araw na ng mga puso, eh. Ano lang po, Ano? magkaroon ng peace and order. Ang layo naman, no? Ha? Ang layo naman. Wala ka bang babatiin? Lahat, diba? Mel, wala ka bang babatiin sa mga kababayan mo saan man sulok ikaw ng talaga, mundo? sir. Oo. Baka may kaibigan ka sa abroad, saan man lugar sa Pilipinas, pwede mong batiin. Sir, wag na po, nakakahiya. Huwag ka mahiya. Yung pala eh. Ha? Huwag ka mahiya. Yes pala eh. Ha? Naka-live naman to eh. Nakakahiya. Huwag ka mahiya. Ay, naku. Tawag na lang po ulit kayo, sir, ha? Oo. Sige, pagka tumawag ako, pagka sinabi kong wow, action balita, ako yun, ha? Opo. Oo, tatandaan mo lagi, dito sa puso mo, ha? Opo. Okay. Maraming salamat din po sa pagtawag. Oo, salamat din sa iyo, Mel, ha? Okay, Opo. sana maging maligaya ka ngayong kaarawan ng mga puso, ano? Kayo din po, sir. Thank you, ha? Mabuhay ka. Opo. Okay, yan po yung Muntinlupa Pulis, ha? At sekretary. At gusto po natin sana makapanayam ang kanilang hepe o IC para na sa ganun ay malaman po natin yung kanilang pinagkakaabalahan tungkol po sa peace and order. At syempre, pagka-araw kasi ng eleksyon, marami po nangyayaring mga kababalaghan, gaya po ng mga hold-upan sa iba't ibang bangko. Uso po yan pagka dumarating po ang araw ng eleksyon. Nagtataka nga lamang po tayo, bakit kapag dumarating ang araw ng eleksyon ay dumadami po ang mga hold-upan sa iba't ibang lugar, lalo yung mga bangko. Bakit? Ano pong dahilan? Hindi naman po natin pwedeng sabihin na kaya po nang hold up yung mga yan dahil nag-iipon po sila ng pondo para sa nalalapit na eleksyon. Di ba? Napakahirap naman nung ganon na ang mga naapektuhan ay yung mga tao na tahimik at bigla-bigla ay na-hold up at nakukuha yung mga pera nila dahil lamang doon sa mga tiwaling mga politiko na ginagamit ang pera ng taong bayan at hino-hold up yung mga bangko para lamang may maipantustos sila sa kanilang pangangampanya. At nagtatayo sila ng mga private army para lamang mang-hold up. Di ba? Nangyayari po yan. Hindi lamang po sa totoong buhay. Maging sa mga pelikula ay nangyayari po yan. Kung nagagawa po yan sa pelikula, nagagawa rin po yan sa totoong buhay. Kaya nga po tayo sinasabi natin sa tuwing sasapit po ang araw ng eleksyon, marami pong kababalagan ang nangyayari. Marami pong namimiling boto. Tanggapin nyo. Ito po ang masasabi po ng inyong lingkod. Kapag mayroon lumalapit po sa inyong mga politiko, namimili ng mga boto, tanggapin nyo, kagaya ni Ami. Namimigay ng tea. Anak na milyonaryo yan
Kaya libre lang yon. Alam nyo yung tini rito na binibigay? Galing pang Australia yan. Oh. Galing Australia yan. Kaya, ayan, tatakbong mayor ito doon sa kanilang lugar daw eh. We. Hindi. At alam mo, masaya lamang kami rito sa istasyon. Gaya ng ibang istasyon, ay masaya sila sa umaga. Pagdating ng hapon dito, pagdating sa programa ko, laging masaya rito sa amin, no? At dito, ibinibigay ko ng todo-todo yung alam kong mga komentaryo at kahit na hindi po ako masyadong marunong umawit, inaawitan ko po ang lahat po na nakikinig, no? Para lamang yung sinasabi po natin, kasi tayo, live ang gusto po natin kapag tayo ay nagkukomentaryo. Live din po tayo kung mag-interview. At live din po tayo kapag may binabatikos po tayo. Gusto nga po natin, napapakinggan po nila yung ating mga panawagan. Kaya yun po yung panawagan po natin. No? Kagaya ng mga MILF na to, no? Ito At basahin po natin itong MILF troops. Magsisecure kay Pinoy. Ayon dito, mistulang piyesta ang magiging pagbisita ng Pangulong Noynoy Aquino sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Sultan Kudarat, Maguindanao ngayong araw. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng Pangulo ng bansa sa baluarte ng mga MILF. Aabot sa 150 makukulay na bangka at tinatayang aabot sa 200 ang sasalubong 2,000 ang sasalubong kay Pinoy sa pamamagitan ng Provincial Parade sa Kalangan River sa Cotabato City bago magtungo sa kampo ng MILF. Bukod sa Pluvial Parade, bubuksan din ng Pangulo ang isang football game sa pagitan ng mga sundalo at MILF member sa bayan ng Dato Udin bilang pagpapakita sa pagsuporta ng military sa peace process sa mga Muslim. Inulunsad ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa Bangsamoro Leadership ang Maguindanao Institute o BLMI compound ang Salahatra Bangsamoro, isang social development program ng gobyerno na may kinalaman sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan na tinatayang aabot sa 12,000 Bangsamoro. Yan ang sinasabi po natin. Maganda po yung ginagawa ng ating Pangulo. Sapagkat siya ay hindi alinlangan na puntahan yung mga MILF troops na tumutulong po. Sapagkat yan po naman ay kumbaga itong MILF ay may kanya-kanyang baluarte po yan no? Mayroong mga rebelde na mga kalaban din sila. At ito yung inauthorize ng Pangulo para dito sa nasabing MILF troops, At yan yung mga authorized na humawak po ng mga sandata para doon sa kanilang pagdepensa sa kanilang lugar. Pero, ang sinasabi po natin, hindi po hiwalay ang nasabing lugar na yan sa Pilipinas. Nasa ilalim pa rin po ng ating Pangulo. At iisa lamang po ang lahi natin. Iba't ibang bayan nga lang at ibang lahi ang ating Pilipinas. Pero iisa lamang po ang ating paniniwala. Kaya po tayo ay iisa rin ang lahi natin. Kaya lang may Chinese, may Vietnamese, may Hapon, may Taiwanese. Di ba? Ganyan po yan Nagkakaroon ng halo-halo. Kagaya na lang estudyante utas sa bundol ng field trip bus. Nakita mo, itong
Nag-field trip lang itong bus eh. Pati estudyante, patay. Oo, kasi naman talaga, yung pag-field trip, mahalaga ito sa ating edukasyon. At dito kumukuha yung mga estudyante sa kanilang binibigyan sila ng mataas ding grado eh. Kaya lang dapat pangalagaan naman ng ating mga teacher. Walang helmet? Walang Weber ang mag-field trip sila? Teka nga, basahin natin Patay ang isang estudyante habang nasa ospital ang isa pa matapos ang mabundol ng bus na kanilang sinasakyan sa field trip sa Camp Mateo Capimpin sa Tanay Rizal noong Biyernes ng hapon. Naitakbo pa ang 2 bata sa ospital pero idineklar ang dead on arrival si Rio Bianca Ramirez. Bumaba umano ang driver ng bus para maglagay ng tubig sa radiator pero bigla umanong umandar ang bus at nabundol ang 2 estudyante. Grabe naman ito ay kapabayaan po ng driver. Meron ba namang maglalagay ka ng tubig sa radiator pagkatapos iiwanan mong umaandar? Wala bang handbrake yan? Ano ka ba naman? Lintik, kukuruting kita eh. Pati mga bata. Isipin mo, sakay mo yung mga bata, hindi mo iningatan. Dahil sa kapabayaan mo, hindi naman masasabing katangahan yun eh. Katangahan nga ba? Kapabayaan ng ating driver. Biruin mo, nagbabayad na yung mga bata sa field trip, kumikita ka na, pinabayaan mo pa. Pag nakita kita, pipitikan ko talaga tainga mo eh. Saan kaya nakakulong tong driver na to? O kaya nakalaya na siguro ito? Kaya yung sinasabi natin, kaya ako, yung anak ko, ingat na ingat ako pagka sa field trip, ingatan mo yung nyo, at huwag kayo magtitiwala basta-basta sapagkat marami pong nangyayari pagdating sa field trip, napapabayaan ng kanilang mga teacher. Oo. At yan kaya yun ang sinasabi natin. Kailangan yung mga anak po ninyo, anak natin, aanakan, yung mga ibang mga anak-anak dyan, ay mag-iingat kayo. Oo. Yan po ang iingatan ninyo. Kasi, isipin mo, binabayaran nyo na yung bus, yung mga teacher. May pananagutan pa rin ito, pati yung mga teacher. Sapagkat kung ilang taon na ito, kasi walang nakalagay dito kung ilang taon na yung bata eh. Yung nagsulat, nakalimutan yung edad. Kaya wala tayong magagawa pagka ganyan. Talagang oras na po niya. Pero kung hindi naging pabayaan driver, tiyak buhay pa yung mga batang yan. Kaya dahil dito sa mga yung napakaraming mga balita, kagaya na lang ng nahuli ng mga Bureau of Customs. Ito kagaya nito, maraming sinasyatas at kahapon ni Bureau of Customs BOC Commissioner Rosano Rapi Biason at ng Intellectual Property Rights Division ng Chief Attorney Shai Di Guzman ang nakumpiskang mga smuggle at peking signature bag at belt
na nagkakahalaga ng 15 milyon na mga tauhan ng custom sa Mactam, Cebu kamakailan. Ito ay may kaugnayan hingil sa mahigpit na kampanya ni Biason laban sa illegal na smuggle. Okay. Station 11. Okay, Ernie, go. Yes, siyempre bago tayo magsimula ng ating paglalahad at pagbibigay ng mga serbisyo publiko sa mga taga-subaybay ng iyong programang Aksyon Balita Kakati. Nandito ako kapatid na Eddie Rosales, with your respect, regarding dito sa ilan nating kapatid na maituturing na mahal naman natin ito. Pero subalit may punto de vista na kung magkamisa na imbuta tila baga nawawala sa balansing panig ng katwiran. If there is a proper investigation regarding men in uniform in the line of Philippine National Police, kinakailangan wag munang pakialaman. Okay. Tama ba ako kapatid ko? Huwag naman masasaktan yung iba nating mga kapatid. Hindi ko sinasabing napakarunong kong tao, full of knowledge ako. Pero this time we would like to inform for those media practitioner na wag sanang Ernie, kapatid. Huwag ka humingi ng tawad dyan sa mga yan dahil wala tayong pagkakasala dyan sa mga yan. Trabaho nila yan, kaya karapatan nila magtrabaho. Oo nga, karapatan. Pero ang kamisyan, tila baga nawawala sa tinatawag na good manners and right conduct. Nagkulang ka ng pagtuturo dyan. Turuan mo. Nandito tayo ngayon sa tanggapan ng Manila Police District Station 11 na kung saan gusto kong pasalamatan ang nasabing Colonel dito na si Alexander Navarrete. Okay. Siya yun ang butihing Colonel dito na nakasign. Kapatid na Eddie Rosales. Okay. At katabi ko rin dito yung nagangalang Cristobal at yung paggamit ko ng komunikasyon, siyempre pa, itong kapatid natin si SPO1 Crisostomo. Yan ang hapagsumbungan. Kapag kinakailangan ng mga mamamayan na dumulog sa hapagsumbungan, ay ito naman ay agad na tinutugunan, ano? At kinakabayan tayo na isa nating kapatid ditong kolumnista. Okay, sino yan? Sino yan? Sino kolumnista yan? Manila Star. Manila Star, si John. Si Rolly Cruz ito. Ito yung talaga kung magkamisan, kakaroon kami ng palitan ng kuro-kuro tungkol sa pagtatrabaho natin. Pero hindi kasali ng damin dito. Kaya this time, sasalamatan ko rin yung tinatawag na tatabuboy rito sapagkat ito'y magaling na mama, may malay tao, at kapag nakita kang pagod na pagod, binibigyan ka ng tinatawag na food for life yung water. Good. Very yung good. tubig. Kaya hinahangalan ko tong maman to. Kaya this time, sa balansing panig ng katwiran, lagi po tayo nakasubaybay at ito'y pinararating natin sa tanggapan ng iyong programang Aksyon Balita para na sa gano'n sa balansing panig ng katwiran, hindi tayo makasakit ng damdamin. Punto de vista po ito ng serbisyo publiko para po sa tao. At pinasasalamatan din natin ang mga lingkod bayan, higit sa lahat. Hindi tayo namumolitika. Baka mamaya pag-isipan na naman tayo ng mga speed thinker dyan. Kay butihing Alcalde Alfredo Lip. Pinasasalamatan natin yan, Ito, meron tayo isang kaibigan dito. Kami po ay naglalakad ng mga nangaganap sa Luzon, Manila. Kaya maya-maya ng konti, kapatid ko, mabalik ako. Yes. Siguro baka makakuha tayo ng tunay na lingkod bayan na pwede nating makapalayan this time, ano? At ito, kararating lang ni Colonel Alexander Navarrete. Okay. Siya ang rito, ang station commander. Siguro, sa Mother Day, makuha natin siya, ma-invite natin dyan sa inyong opisina. Okay. At mapanood tayo sa tinatawag na website natin sa TV. Okay. No? Okay. Ano kapatid na Eddie Rosales? Yan muna ang mapapahagi ng inyong lingkod sa pagsubaybay sa mga kalawang ng lipunang nasasakote naman at nahuhuli ng ating kapulisan dito sa Manila Police District Station 11. And with your respect, we would like to thank men in uniform, no other than dito pong si Colonel Alexander Navarrete. Mabuhay po tayo lahat. Okay. Kaya po naman sa programang Aksyon Balita, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat Ernie at sinasaluduhan natin yung magagandang ginagawa ni Colonel Navarrete ng Station 11, no? At mamaya po yan ay babalik po yan para kumuha po ng ating may interview tungkol po dyan sa ating mga kapulisan sapagkat yun nga ay dito ay makikita po ninyo na tayo ay inaanyayahan po natin ang ating mga kapulisan, ano, na mag-join dito sa programa po natin sapagkat mas marami po ngayon
ang nangyayaring hindi ka nais-nais sapagkat ang karamihan po ngayon na na-involve sa mga iba't ibang kaso ay pulis. Pulis ng pulis, halos araw-araw po pulis ang nakalagay sa dyaryo, sa TV, no? Sa iba't ibang pahayagan, makikita nyo po, pulis po ang laging involved dito. Oh, nakikita nyo po, ay kagaya po ng buhayang si Lolong, patay na. Oh, dahil napabayaan. Tiyak yan, napabayaan yan. Dahil ang mga nag-aalaga nito, dapat ito ay pinakakawalan ito doon sa kagubatan. Bakit kasi kinukuha pagkatapos mapapabayaan? Kung alagaan, dapat i-secured. No? Pinakamahal po at iilan na lamang po yata yung malalaking buhaya natin na talagang nandyan na inaalagaan ng DNR. Kaya walang kakwenta-kwenta itong direktor o sekretary ng DNR eh. Isipin nyo po kung yung mga yan ay dapat tanggalin na po yan, sekretary na yan eh. Ng DNR. Wala pong magandang nagagawa eh. Oh. Sige nga. Napakarami pong tagbaha sa iba't ibang lugar ng lalawigan. At naapektuhan po yan dahil doon sa pagputol ng mga troso, minahan, na pinapayagang bigyan ng permit. At siyempre sa DNR unang-una yung kumukuha ng permit, yung mga minahan. At saka yung mga magnanakaw ng troso. Oh, yung mga sindikato ng troso na yan ay pinadadala sa ibang bansa. Ba't hindi natin malalaman yan? Yung mga illegal logging na yan, nagtrabaho po tayo dyan. Alam po natin ang kalakalan sa bundok. Para malaman po ninyo, ay naging nagtrabaho din po tayo sa concessionaire dyan sa bundok ng kung ilang taon po. Kaya alam ko po ang kalakalan kung papaano po nila pinuputol ang mga troso. At yan, kung hindi yan mga sindikato, yan ay may blessing naman ng mga mayayamang mga negosyante. Kaya yun po yung sinasabi natin. Bakit parati na lamang pong nagkakaroon ng tagbaha sa mga probinsya? Halos wala na pong pumipigil doon sa mga pagbuhos ng ulan. Wala na pong pumipigil sa lupa o yung umahawak doon sa mga ugat ng kahoy. Paano po? Ultimo yung maliliit ay pinuputol, ginagawang uling. Tapos pag ginawang uling, akala mo, daig pa yung mga gasolina, napakamahal ng mga uling na yan. Alam mo, dati, pagka bumili ka ng isang sakong uling, 60 lang yan eh. Ngayon, alam nyo po kung magkano ang uling. Umaabot po sa 300. Daig pa yung shilin eh. Di ba? Kaya yung mga tiga-DNR, ewan ko kung ano nang nangyayari dito sa DNR. Kung bakit lahat yata na naitalaga ng ating Pangulong Noynoy sa DNR panay walang kakwenta-kwenta. Tingnan nyo. Lahat po, eto kayo, kagaya po ng mga namimili po ng mga lupa, ng may lupa, titingnan nyo muna. Sapagkat lalo po dyan sa parting Rizal, Antipolo, Kogyo, sa iba't ibang lugar. Kapag bumibili po kayo ng lupa, siguraduhin po ninyo na may titulo at maliwanag na ang titulo na yon ay original. Sapagkat marami po ang may hawak ngayon na titulo. Nagkalat po ang bawat peking mga titulo sa iba't ibang lugar. Mag-iingat po kayo sa pagbili ng lupa.
baka maghahaman po kayo, ay inaakala nyong inyo na yan, ay mapeke po kayo. Sayang ang pera po ninyo. Oh, di ba? Sayang po ang pera ninyo na ibibili nyo ng lupa ninyo, pinaghirapan po ninyo, pagkatapos mapipixer lang kayo. Ay usapang fixer naman, ay kanina galing po tayo sa LTO, no? At may mga tinitingnan po tayo ng mga fixer doon at tinutuloy-tuloy po natin yung ating pagpasok doon sa mga inaakala po natin na talagang makakatulong tayo sa gobyerno, no? Kaya lang ang inaalala po natin, kapag nakakuha po tayo ng video at naipasa po natin doon sa tamang kinaukulan, baka hindi rin nila trabahuin. Baka parang ningas kugo niyan, ngayon tratrabahuin, bukas hindi na po. Ngayon nahuhulihin, mamaya papakawalan. Parang DPWH. Ngayon gawa, bukas sira. Oh, di ba? Buti pa yung incheck eh. Di bali, konti tubo, basta marami. Araw-araw palit, bili. Oh, yan. Yan ang mga negosyante. Ang incheck, ang incheck po kasi kahit isang pera pwede na sa kanilang tubo. Basta tuloy-tuloy. Pero doon sa Pilipino, gusto ng Pilipino milyon ang tubo agad. Kaya yan po yung sinasabi natin. Na lahat po ay kung aanuin po ninyo, gusto po natin na yung mga yan ay talagang mapagtuunan ng pansin. DNR, DPWH, yung mga kalsada na inaakala po natin, ginagastusan po natin. Napakarami po natin pondo sa road user tax. Saan po napupunta yan? Oh, nagtatanong lang po. Nagtatanong lang po. Baka naman ibinulsa mo, Chris, yung pondo ng road user tax o yung mga intelligence fund. O, ibinulsa lahat ni Chris eh. Kaya dapat dito maimbestigahan to ng ombudsman eh. O, yung mga tiga-ombudsman, tinatawagan po natin ng pansin, ano? Tingnan nyo na po yung mga intelligence fund ng mga mayor. Sa bawat lugar. Baka nagagamit na po yan ngayong eleksyon. Huwag kayong patulog-tulog. Pati yung DPWH ay tinatawagan po natin ng pansin. Lahat naman po ng ginagawa niyong kalsada, tingnan nyo naman po, lubak-lubak. Naispalto nga, umaalon pa. Anak ng tipaklong, oh. Ay hindi kumalaman kung yung kapag gumagawa kayo ng kalsada 100 lang ng pison Kaya pinaplansya nyo na agad ng para mas mapadali kayo makakolekta ng budget. Kaya yan po yung sinasabi po natin. Sige nga, tumawag ka nga sa DPWH. Subukan mo nga tawagan si DPWH sa Secretary Singson. Makapanayam naman natin yan. Yung sinasabi nilang ayaw nila ng lubak-lubak, yung patsi-patsi, nagkalat dito sa Baclaran, sa Pasig, sa iba't ibang lugar. Anak ng tipaklong, oh. Okay, at kaya ang kailangan po natin ay mapagmasdan po nating mabuti yung lahat ng mga ginagawa ng mga tiga-DPWH. Di ba? Ay ang maganda lang na nagawa ng kalsada diyan sa DPWH, itong C5. Di ba yung C5? Ang ganda. Hindi po kagaya ng ibang lugar. Dito lamang sa Rojas Boulevard, makikita nyo na po Talagang kaya nga, yung kuneta na lamang pero hindi, national yan yung sa lokal na yan.
ang highway, yun yung sa DPWH. Yung sa, oo. Ay ang Rojas Boulevard, makikita mo, pagka tumakbo ka, yung motor mo, tumatalon-talon. Oh. Eh, daig nyo pa doon sa buti pa yung dagat eh. Oh, pag tumatakbo yung barko, hindi umaalon. Pantay. Eh, paano? Kaya po ganun siguro yung sa DPWH. Kasi nga, pag kumuha na po sila nung budget nila, wala na po silang pakialam. Kung malambot man yung ilalim na yan, iispaltuhin po nila yan. Para kinabukasan uli, may panibagong kontrata na po sila uli. Araw-araw may kontrata. Diba? Pero yung perang ginagastos po dyan, ang tanong po natin, inyo po ba, sekretary? Ha? Hindi po sa inyo yan. Pera po ng taong bayan yan. Na binabayad namin sa tax. Hindi ninyo pag-aari yan na kayo lamang ang pumipirma para na sa ganon ay makita nila yung mga proyekto ninyong magagaling. Hello? 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 Yes, sir? Hello? Hello, yes? Ma'am, magandang hapon po. Apa. Si Ed Rosales po ito, no, sa Wow Action Balita sa Kakampi. Apa. Pwede po bang, sino po ang pwede kong ma-interview dyan ng live? At sino po ang may hawak dito sa Rojas Boulevard na supervisor o yung head ng engineer na nag-i-ispalto dito? Sir, ita-transfer kita sa South Manila Engineering District, ha? Oo, Pakitanong sige. sa kanila. Oo, para na sa ganun, maiparating natin sa kanila kung bakit yung mga ini-ispalto nila ay patsi-patsi pagkatapos umaalon parang dagat. Sandali, sir, ha? Oo. Ayan, at mabuti na lang. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Po. Opo. Si Ed Rosales po ito. Hello, ma'am. Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita. Ay, opo. Sino pong kailangan nila, sir? Sino po ba ang may hawak dito na engineering at in charge dito sa Rojas Boulevard sa mga ispalto? Rojas Boulevard. Opo. Sir, si Engineer Barrios po sa si Engineer Phil. Sige nga, pwede ko po bang ma-interview at nang maiparating ko yung mga umaalon na ispalto dito? Rojas, saan specific po, sir? Sa Rojas Boulevard? Rojas Boulevard, malapit dito sa papuntang Ninoy Aquino. One moment, sir. Oo, yung papunta roon at pabalik, ay yung patungong Maynila at saka yung patungong Naiya, tatanong natin kung bakit umaalon itong mga ispalto dito. Sandali po, sir. Oo. Anong pangalan ng engineer? Engineer Barrios po, saka Engineer Phil. Okay, again. Refill. Refill. Sandali, sir, sandali po. Opo. Sabihin nyo, interviewin ko po siya ng live, At para ma-refill natin to. Engineer refill. Nagre-repair. At dito ay makikita nyo po, siguro hindi naman siguro niya alam yon, At habang kinokontak po natin, yun na sabing pakitama mo naman yung ko. At yung oras at saka yung araw. Ikaw naman nung panahon pa ng habang inaantabayanan natin yung engineer at counting oras lamang sapagkat titingnan natin kung gaano kalawak yung hinahawakan ni engineer para na sa ganon malaman natin bakit ba yung mga kalsada natin imbis na dire-diretso ay umaalon.
Grabe. At halos yung sasakyan tumatalbog no? At lahat ng lugar ngayon ay ang pagkakaalam ko ay ipinagbabawal yung patsi-patsi. Lahat na lamang ha? Kung pagmamasdan po ninyo, yung lahat po ng nasabing patsi-patsi na yan sa kalsada, ay ang national, ang siyang may hawak, yung DPWH, yung mga malalaking kalsada. Pero yung mga maliliit na kalsada, yan sa lokal na po yan, dito sa Baclaran, Pasay, mapapansin po ninyo na ang kalsada dyan mukhang hindi maganda. Ha? Sundan pa natin na yung mga nagagawa ng building dyan na pinaagos minuto yung tubig. Kaya yung espalto na nasabing kalsada nagka-leche-leche na. Bakit? Subukan mo nga tawagan din yung engineering sa Pasay. Ha? Hindi. Hindi. Mamaya. Yan. Tinatawag pa yung... Hello, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita sa Kakampi. Opo. Opo. Naka-live po ito sa aking programa. Nationwide po ito, sir. Oo. Bali, sino po itong aking kausap ngayon, sir? Si Engineer Ripel po. Engineer Ripel. Opo. Sir, kayo po ang may hawak dito sa Rojas Boulevard? Anong lugar po sa Rojas Boulevard po? Dito malapit sa may papuntang Ninoy Aquino International Airport hanggang dito sa may Baclaran at Pasay. Sa ano po yan? Sa Second Metro. Engineering District. Engineering District? Po, sa Second Metro po. Second District? Opo. At hanggang saan ang hawak po ninyo, Engineer Ripel? Hanggang Pasay lang po kami. Hanggang Pasay? Opo. Okay, at hanggang Pasay. Mula saan sa Pasay, sir? May ano po, bago dumating ng Redemptores. Bago dumating na Redemptores? Opo. Tama. Sa inyo nga po yun. Sir, at yung pakicheck naman po itong mga inispalto po ng inyong mga tauhan dito sapagkat nagtataka lamang po tayo, di po ba ipinagbabawal na po yung patsi-patsi? Saan lugar, sir, mismo ng Rojas Boulevard, sir? Saan banda yan? Etong harapan ng likod ng US Embassy. Harapan ng US Embassy? Opo. At saka itong malapit sa harapan ng Baclaran Church. Umaalon parang dagat Yung sa Baclaran po, hanggang dito lang, bago dumating lang po kami sa Baclaran. Yung sa US Embassy, sir, sa location siya ng US Embassy ng sa may malapit sa... Pasay, sir. Sa Pasay. Oo, sa may Pasay po. Sa may harapan po ng Cunita Astrodome. Sige po, sir, papacheck po natin. Oo, kasi yung, alam nyo, yung muntik pa akong madisgrasya dyan sa mga lubak-lubak na yan Dahil doon sa mga nangyayari na yan umaalon, hindi ko maintindihan kung pati yung mga kalsada na dapat ay pantay-pantay, yung mga hinuhukay po ng DPWH hindi po ayusin Di po ba? Dapat yung mga may mga imburnal ayusin naman ang lalalim Hindi ba pwede natin pantayin po yan, sir, para na sa ganun ay mapakinabangan ng mga commuter na dumadaan po sa kalsada? Opo. Dapat po pantay talaga po yan. Oo, kasi ang nangyayari po, pantay na pantay, di po ba? Opo. Anak ng tipaklong, pagdaan ko nabulaga ako. Tumapon ako. Alam nyo kung bakit? Napakalalim nung PLDT na imburnal.
ay dyan sa Rojas Boulevard yun. Lahat ng imbornal ay ang lalalim. Sana man lang ay pantayin naman po ng DPWH. Di ba? Para hindi naman po tayo makadisgrasya. At saka yung mga hinuhukay sa kalsada, lagyan naman ng warning sign. Sige po sir. Sige po sir. Actually sir, talagang ganun po yung ginagawa natin po sir. Opo, ang pagkaalam ko, ang pag-i-espalto po ay makapal. Di po ba? Bakit nangyayari po yung ganyan? Kasi po sa maintenance lang po yan Oo, maintenance nga po sir gano'n naman po yung ang nangyayari, ang napipirisyo po, taong bayan. Ang taong bayan din po ang gumagastos dyan na binabayad sa tax. Opo. Di po ba? Dapat ayusin naman po ng mga tauhan ninyo. Para nang sa ganon, yung mga tao, komportable, naglalakbay po ng maayos. Lalo pa, kulay itim po yung kalsada na yan na ilinalagay po ninyo. Pagkatapos ang nangyayari, mabubulaga ka na lang bigla. Tatalsik ka. Buti na lang, buhay pa ako. Di ba? Opo, sir. Pakiayos nyo naman yung buong Rojas Boulevard na yan doon sa sakop nyo. Dahil pagka hindi pa rin po ninyo yan na naiayos at pagdaan ko uli dyan, nabulaga uli ako, ay pasensyahan na po tayo. Ilalagay ko na po sa dyaryo yan. Sige po, sir. Ha? Asahan ko po yan, engineer, ha? Oo, yung maalon, sa dagat lang po yun. Pero sa kalsada, hindi po pwede. Di ba? Kailan po ninyo paumpisahan yan? Paumpisahan nyo na po yan. Bayad na po ba yung mga kontraktor dyan? Ano yan po yan, sir? Hindi po kontraktor po yan. Sa maintenance po ng DPWH po yan. Oo, yung maintenance po, yun ang pinakamabigat. Yung patsi-patsi. Patsi ngayon, bukas patsi uli. Di ba? Ang gusto ng Pangulong Pinoy walang patsi-patsi. Sana ayusin naman po dahil nasasayang at naaaksaya at nasasayang ang buhay ng tao kapag nadisgrasya. Di po ba? Opo, sir. Kung kayo man ang dumaan dyan, magulat kayo, bigla yung sasakyan ninyo, malaglag na lang sa imbornal. Dahil nakikita po ninyo, yung kahabaan ng Rojas Boulevard na yan, mula doon sa may malapit sa may Coastal Road, dire-diretso, papuntang Maynila, ay makikita nyo po kung gaano kalalim lahat ang yung PLDT na pinag-uukay. Ayan ini-ispalto po ng DPWH. Bakit pinababayaan na ini-ispalto lamang at yung napakalalim, di ba wala rin kwenta, di po ba? Opo, sir. Oo, sana po ako po ay sumasaludo sa inyo kapag na-aksyonan po ninyo yan. Ha? Ang programa po natin nationwide po ito, sir, at recorded po ito sa lahat po ng dako ng mundo. At gusto ko po, yung ipinarating ko sa inyo ay maiayos naman. At yung mga trabaho ng mga tauhan po ninyo, ay medyo silipin po ninyo. Baka nagkaka-recross po yung mga nagagawa kapag nag-iispalto po sila. Kasi pag dumaan ang sasakyan lumalagabog Parang hindi rin inispalto. Di po ba, sir? Sige po, sir. Papacheck po pa yan, sir. Okay, maraming salamat, sir, ha? Okay po, sir. Oo, at muli akong tatawag sa iyo pagkalipas po ng ilang araw, sir, ha? Okay, sir. Okay, sana sir. po, pagtawag ko sa inyo, pagdaan ko sa Rojas Boulevard, pantay na po lahat. Welcome po, sir. Okay, sir? Okay, sir. Okay, sir. Okay, mabuhay ka. Palakpakan naman, JR. Salamat, sir, ha? Okay, thank you din po, sir. Okay, thank you po. Okay. Yan po si Engineer Repel, ano? At tayo naman po, pag nagpaparating, gusto natin yung may aksyon. Kaya nga, wow, aksyon balita tayo, gusto natin aksyon kung makakapanayam ko nga lang ang presidente, sasabihin ko sa kanya Mr. President, baka gusto nyo tuwid na landas, isama nyo po ako. At ituturo ko sa inyo yung mga baluktot.
ng mga kabinete po ninyo. Oh. At lahat po ng na-assign sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, ituturo ko po sa inyo. Kagaya ng LTO, napakaraming mga pikser. At tinatangkilik po yung mga pikser ng bawat ahensya o hepe ng mga tanggapan na yan. DOTC, LTFRB, napakarami po dyan. Ewan ko kung bakit. Kahit sa custom, napakaraming tiwali dyan. Ano yung kampanya ni Rapi Biaso na yan? Peh! Walang katigil-tigil yan, smuggling dyan. Mayroon na po ba kayong naipakulong? Panay kayo forma eh. Ha? Tapos, tatakbo kayong senador o congressman. Nai-assign po kayo dyan sa custom para magmanman. Ipahuli lahat ang dapat ipahuli. Ano nangyayari? Bakit patuloy pa rin? Bakit patuloy pa rin ang mga smuggling dyan? Patuloy pa rin ang pagpupuslit ng mga kontrabando. Bakit hindi masawata yan? Nang nasabing sekretary ng custom. Eto, panay ang palabas nyo sa dyaryo. May mga nahuhuli po kayo. Pero, hanggang salita lamang. Sinasabi nga po rito, na marami po kayong mga sinisiyasat. Hingil doon sa mahigpit na kampanya nyo laban sa mga illegal smuggling sa bansa. Ay number 1 pong kurakot ang nasabing custom. Sa Ninoy Aquino, sa lahat po ng custom area, wala pong nangyayari. Post office custom, post office NAIA, post office dyan sa Atlanta, sa lahat po ng post office na hawak ng custom. Anak ng pating, nagtataka po tayo eh. Karamihan magnanakaw. Ngayon, tandaan po ninyo itong sinasabi ko po sa inyo. Ngayong araw ng mga puso, yung mga padala po ninyo sa inyong mga kamag-anak, marami po. Ingatan po ninyo baka magpapadala po kayo ng pera. At iipitin nyo lamang, wag. At kapag nagpadala po kayo ng pera at hindi po nila ipinihatid o ibinigay lahat ng mga regalo po ninyo, itawag nyo po rito sa akin. Tatalupan po natin yan, mga yan. Kagaya po nung na-recover po natin nung mga nakaraan, ay pinadala po nung galing ng Australia, papunta po rito sa kanyang kapatid, na isa rin pong kasamahan natin, na yan po ay natutukan ng inyong lingkod. December po nang ipadala, bago mag-December. Alam nyo po ba kung kailan lang po nakuha niya? Magpapasko na uli. Bago niya nakuha. Kung hindi pa po naitanong sa akin kung papaano. Alam nyo po ang ginawa ko, unang-unang tinawagan ko po yung custom. Karamihan po sa custom ay walang hiya eh. Karamihan po yan. Hindi mo mailalabas ang gamit mo kung hindi ka magbibigay. Sabihin nyo sa akin, sinungaling ako. Diyan lang sa Atlanta eh. Papuputol ko daliri ko kung makakalabas ang container band ninyo na hindi kayo maglalawit ng pera. Halos sunod-sunod po yan sa bawat mga tanggapan na yan. At hindi yan mailalabas sa custom nang hindi po kayo magdadaan sa bawat buaya dyan. At bawat buayang dadaanan po ninyo, lalagasin ang bulsa po ninyo dyan. Yan ay tinitiyak ko sa inyo. Subukan po ninyo kung hindi totoo ang sinasabi ko po sa inyo. Wala pa nakabatikos ng gusto dyan sa custom. At lahat ng bumatikos po dyan sa custom,
Kahit sinong istasyon na pinakamalaki, nananahimik po. Bakit? Ano pong dahilan? Ang gagaling po, di ba? Ang gagaling po ng mga malalaking istasyon na yan. Bakit hindi po nila nababatikos? Yan lamang pong MMDE na yan, na napakaraming reklamo. Bakit hindi po nababatikos yan? Ng malalaking istasyon. Pasok po ba? Nagtatanong lang tayo. Ha? Sa iba't ibang tanggapan, kung bumatikos po sila, ganun na lamang po. Pero bakit ang nasabing MMDA ay hindi po nababatikos? Ang custom, hindi rin po masyado. Bakit? Anong mayroon? Ang dami nating magagaling na mga broadcaster sa malalaking istasyon. Pero parang tahimik sila pagdating sa custom, MMDE. Oh, di ba? Dito ay makikita po ninyo ang lahat po ng mga ginagawa po natin. Wala po tayong pinipili dito. Dito kapag may lumapit, kagaya nung lumapit po sa atin. Ha? May lumapit na naman po sa atin na isang kapitan na protektor ng mga fruit game. Hindi ko muna sasabihin, ha? At protektor din ng drugs. At makikipag-ugnayan pa tayo, eh. Ha? At yung tao ay willing po na humarap at magpa-interview sa inyong lingkod. Kung sino po yung kapitan na yon. Akalain mo, Comelec Band, tinutukan siya at pinaputukan paitaas ng warning shot. Comelec Band yan, ha? Dating retiradong pulis na ngayon ay naging barangay captain. Oh. Pero protektor ng 48 na video game. Fruit game. Halos 9 na taon na po niyang hawak yan. Plus drugs. Oh, yan, ha. Kaya tayo po ay makikipag-ugnayan po, eh. Ha? Sa ating PIDEA director. Kaya paano po tayo para nang sa ganon itong lalapit po sa atin na isang biktima ng nasabing kapitan na siyang protektor na nasabing drugs. Aba, ay pabibigyan natin ng proteksyon sa mga tiga-PIDEA. Sapagkat ito po ay kawawa naman. Ha? At siguro magpapagawa tayo ng letter kay Sir Rizal tungkol doon sa isang tao para mabigyan ng proteksyon ang nasabing magwi-witness, ano, at ituturo kung saan-saan lugar yung nasabing mga gamit na yan, ha, na mga drugs. At kung iisipin po ninyo na kapag ang sinasabi tungkol sa drugs, delikado, ha, delikado na po kapag yan ang ating tinatalakay. Pero hindi po tayo natatakot dyan. Kasama po yan sa aming mga trabaho. Gaya po ng mga broadcaster, publisher, na mga sumusulat na dapat lang ibulgar po namin. Bagamat hindi po halos nauubos yung mga yan dito sa atin sa Pilipinas. Marami pong matataas na tao ang protektor. Hindi lamang po yung mga pulis, civilian, governor, mayor, kapitan. Lahat po yan. May senador pa nga at congressman. Kahit sa media rin po, may nagbibigay ng proteksyon. Tungkol dyan.
Kaya po tahimik sila eh. O, pero ako nag-iingay po ako. Nag-iingay po ako. Ang pagkakamali nyo lamang po, kahit maliit po ang istasyon namin, pero napakalayo po na nararating ng aming programa. Maliit man kami, pero nakakapuwing po kami. Yan po yung sinasabi natin. Kaya po tayo, bago po tayo magpatuloy ng pagtalakay, magka-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa mukha na ng buyan, at sa kanto ng kalye, pitong gatang. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Kakampi! Kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino Incorporated. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to? Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na primary care benefit package. Ano namang serbisyo ang nakapaloob dyan, Abet? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Kakampi Online Live. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito.
back to our regular programming. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At medyo nag-commercial po tayo, no? At kanina nga po ay pina-actionan po natin sa DPWH yung nasabing mga lubak-lubak diyan. Sapagkat tayo ay nasaldak diyan eh. Ha? Nagulat tayo nung mabulaga tayo nung ilang sunod. Ha? Yung sunod-sunod na ano, ay andilim pa naman dyan sa lugar na yan. Ang pinagtataka po natin, bakit lahat ng mga kalsada ngayon sa iba't ibang lugar, hindi lamang po dito sa Rojas Boulevard, kahit sa EDSA, makikita nyo po yung mga lubak-lubak nating kalsada. Para bang yung road user tax natin ay hindi po gumagana. Samantalang napakalaki po niyan. Kung saan po napupunta yan, hindi po natin alam. Pero yun po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga kasamahan sa hanap buhay. Yung road user tax na yan, at saka yung intelligence fund, humihina po ang ating mga kapulisan. Napakalaki po ng intelligence fund at saka yung road user tax na yan, para hindi po maayos yung mga kalsada natin sa iba't ibang lugar. Kagaya po ng EDSA. Bakit hinahayaan na lamang po ng ating sekretary ng DPWH na kapag nag-iispalto po o nagsisimento sa bawat malalaking pangunahing kalsada po ng ating bansa, ay hinahayaan na lamang po? Sana naman, bago po bayaran yan, tingnan kung maayos o hindi. Kagaya po ng mga flyover na yan, yung mga tulay na dinadaanan po natin, lubak-lubak din po. Yung mga duktungan na siya nakakasira sa mga sasakyan, ayaw ayusin. Bakit kaya ganyan ang ating mga kababayan na mga engineer? Yan po yung pinag-aralan po nila para maging maganda ang daloy ng trapiko at para naman hindi makaperisyo doon sa mga may-ari ng sasakyan na dumadaan po sa bawat kalsada dito sa buong Metro Manila. Hindi naman po probinsya ito eh. Mabuti pa yung probinsya eh. Maayos ang kalsada. Pero dito sa Metro Manila, umikot ka sa iba't ibang lugar. Kung magaganda ang kalsada, wala. Kahit sa Makati, natuloy nga Makati yan. Pero marami pa rin pong mga sira-sirang kalsada. Sa Pasig, ganun din po. Sa Parañaque, sa Pasay, sa Maynila, Caloocan, lahat na po ng lugar. Babanggitin ko na po. Pero lahat po yan, ginagastusan po ng taong bayan. Taong bayan ang nagsasakripisyo na nagbabayad ng tax para lamang dapat naman ibalik po ninyo sa tao yung magagandang mga proyekto, yung mga sinungaling na mga congressman, senador, barangay captain, lahat po sila ay nangangako ng magandang buhay, magandang trabaho, edukasyon. Bakit ganon? Sana po ay mapagtuunan ng pansin ng ating presidente bago dumating ang halalan. Kaya po sinasabi natin na tayo, kung talagang sincero po tayo sa inyong mga trabaho, pagbutihin naman po ninyo. Kawawa naman po kami na nagbabayad ng tax at sa amin po nang gagaling ang sinisweldo po ninyo. Kaya po kayo nagkakaroon
na magagandang buhay dahil po sa aming mga tax na ibinabayad po sa gobyerno. Kaya po yung sinasabi natin, huwag naman po sana ninyong pabayaan ang lahat na mga ginagawa po ninyong mga proyekto. Kailangan po sana yung mga proyekto na yan ay maging tama. Huwag naman po kagaya po niyang sinasabi po natin, lubak-lubak na mga kalsada. Sasabihin nila napakaganda, pero pagdating doon sa nasabing ay ang lalalim ng hukay, hindi man lamang po pantayin. Bakit kaya? Bakit kaya itong ating mga tiga-DPWH na mga engineer hindi pag-aralang mabuti ang lahat ng kanilang mga ginagawa ng kanilang mga tauhan? At bakit pinababayaan po nila ang lahat ng kanilang mga tauhan para lamang diyan sa mga katiwalian? Siyempre, bago po sila kumuha ng kanilang kontrata, babayaran po yan ng ating gobyerno. Yung lahat ng mga kontraktor na yan, maliban na lamang kung sinuba, ay talagang hindi po matatapos yan. Ipinamulsa na. At kawawa naman yung kontratista. Kaya po yun yung sinasabi natin. At bago rin, marami po nagpaparating sa atin, at bago rin makakuha yan ng kontrata sa isang pamahalaan o sa isang mayor, magbabayad muna yan. Magbabudget muna yan. Kung magkano yung halaga ng kanyang trabaho, siya rin. Ibibigay mo agad yung 50% para nila i-release yung budget. Pero kapag wala kang 50% na ibibigay na budget sa kanila, nung na i-release nila ang budget para dyan sa proyekto mo. Di ba? Wala po. Dahil kayo, ang sinasabi po natin sa lahat po na mga nanunungkulan, sana ang lahat po na yan ay pag-aralan po ninyo. Tingnan po ninyo, pagmasdan po ninyo ang lahat ng mga ginagawa po ng inyong mga kababayan. Di ba? Kaya kung iisipin po ninyo na lahat po yan ay ginagawa po natin sa bawat mga programa. Okay, Okay, at yan, sige. At yan po, at sa bagay, ang lahat po ng mga ginagawa po natin dito, ay ito po ang pinakamagaganda. Kapag ang ating mga ginagawa ay matuwid, sabi nga tuwid nga, pero pagdating sa dulo, baluktot. Di ba? Dapat tuwid talaga. Tuwid ang daan, tuwid ang patakaran, tuwid ang lahat ng bagay para swak na swak. Diba? Wala na po tayong oras, 1 minuto na lamang po ang ating programa, At maraming salamat po kay Ernie Buwan, sa ating reporter sa Maynila, at siyempre kay Ma'am Penny Codemos, ang ating station manager, kay Risa, kay Sir Rizal, kay JR, kay Ami, kay Chris, sa lahat po ng staff ng Kakampi, magandang hapon po. Bukas magkita-kita po tayo, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Dito lamang po yan sa Wow Aksyon Balita. Mabuhay po kayo. Bye-bye! Tandaan po ninyo,